Ang gabi ng lagim sa Samar. Ako si Sergio Martinez, isang veteranong sundalo na maraming beses nang sumabak sa matitinding operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami na akong naranasang laban mula sa mga rebelding armadong grupo hanggang sa mga kriminal na walang kinikilalang batas. Pero may isang misyon na hindi ko kailanman malilimutan, isang bangungot na bumabagabag pa rin sa akin hanggang ngayon. Taong 1992, sa isang liblib na baryo sa Samar, ipinadala ang aming unit para sa isang operasyon. Ang inakala naming simpleng pagsugpo sa mga rebelde ay nauwi sa isang labanang hindi namin inaasahan. Sa gabing yon, nakaharap namin ang mga nilalang na hindi tao, mga halimaw na tanging sa mga kwento lang dapat umiiral. Kung mahina ang loob mo, itigil mo na ang pakikinig. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay resusubabala. Taong 1992, naatasan ang aming unit na magsagawa ng operasyon sa isang liblib na baryo sa Samar. Ayon sa ulat, may presensya ng mga rebelding NPA sa lugar. Kaya nagkampo kami sa gilid ng isang kagubatan malapit sa baryo ng San Rafael. Nang dumating ang gabi, naging tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon ang maririnig. Nag-set up kami ng perimeter at naghanda para sa night patrol. Ngunit may kakaiba akong naramdaman, parang may matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Bandang hating gabi, isang sundalo ang biglang napasigaw. Agad kaming nagtakbuhan patungo sa kanya at nadatnan siyang nanginginig, nakatitig sa isang bagay sa kanyang harapan. Isang dugo ang katawan ng kalabaw ang naroon. Punit-punit ang laman, parang pinagsasagpang ng isang mabangis na nilalang. Walang ingay, manatiling alerto, bulong ko sa mga kasamahan ko. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang dapat gawin, may biglang sumalakay mula sa kagubatan. Mga itim na anino, mga nilalang na mahahaba ang kuko, pulang-pula ang mga mata at may matutulis na pangil. Hindi tao ang mga ito, aswang. Sigaw ng isa sa amin. Agad naming pinaputukan ang mga nilalang, ngunit tila hindi sila natitinag. Isa sa mga sundalo, si Private De La Cruz, ay nahablot at hinila papasok sa masukal na bahagi ng gubat. Sinundan namin siya, patuloy na nagpapaputok. Pagdating namin sa loob, nakita namin ang dugo ang katawan niya, wala ng ulo. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib namin. Ngunit hindi kami umatras. Ginamit namin ang mga bala naming may halong asin at doon nagsimulang umurong ang mga halimaw. Dahan-dahan silang nawala sa kadiliman. Ngunit bago tuluyang maglaho, may isang matandang lumabas mula sa baryo. Lumayo na kayo rito, sabi niya. Hindi niyo sila matatalo. Laging bumabalik ang mga yan tuwing kabilugan ng buwan. Ang gabi ng lagim sa Samar. Pagpapatuloy ng salaysay ni Sergio Martinez, pagkatapos naming matagpuan ang bangkay ni Private De La Cruz, walang ni isa sa amin ang naglakas loob na magsalita. Tanging tunog ng aming mabilis na ipaghinga at ang marahang pagkaluskos ng hangin sa mga dahon ang naririnig sa paligid. Alam naming hindi kami basta-basta umatras sa laban, pero paano mo lalabanan ang isang kalaban na hindi natitinag sa bala? Ang mga aswang, mga nilalang na kinatatakutan lang sa kwento ng matatanda ay totoo at ngayon kami mismo ang target nila. Ang pagtakas, agad akong nagbigay ng utos. Mag-consolidate tayo, buo ang perimeter formation. Maghanda sa tactical retreat. Kahit takot, alam kong kailangang manatili kaming disiplinado. Hindi ito ordinaryong kalaban, pero sundalo kami. At ang isang sundalo kailanman hindi natitinag sa takot. Gamit ang natitirang bala, nagpatuloy kaming nagpapaputok para maitaboy ang mga nilalang.
Sa bawat pagputok ng baril, saglit silang umaatras, pero alam kong hindi sila tuluyang umaalis. Parang tinutokso lang nila kami. Naghihintay ng pagkakataong umatake muli. Isang sundalo namin, si Corporal Reyes, ang biglang napahinto. Nanginginig ang katawan niya habang nakatitig sa dilim. Sinundan ko ang tingin niya. May isang babae nakatayo sa ilalim ng isang punong balete. Mahaba ang buhok nito, nakalugay hanggang baywang at nakasuot ng puting daster na punit-punit at may bahid ng dugo. "Huwag kang lalapit, Reyes," sigaw ko. Pero huli na, parang hinihipnotis mo siya ng babae. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Saka biglang bumaliktad ang ulo ng babae, hindi unti-unti, kundi isang iglap lang. Tumambad sa amin ng mukha niyang hindi taos, malaking bibig na punong-puno ng matutulis na pangil at mga matang parang nagliliyab sa pula. Itinaas nito ang kamay at doon ko nakita ang mahahaba niyang kuko, tila mas matalas pa sa kutsilyo. Doon na kami kumilos. Pinaputukan ko siya ng bala na may halong asin. Napasigaw ito ng malakas, lumundag sa isang sanga ng puno at tuluyang naglaho. "Takbo!" Utos ko sa tropa. Nagmamadali kaming umatras pabalik sa kampo. Naririnig namin ang malalakas na yabag at pagkaluskos sa paligid, pero hindi na kami lumingon. Sa isip ko, kung mahuhuli kami ng mga nilalang na yun sa kagubatan, wala nang makakabalik sa amin ng buhay. Ang pagsikat ng araw, pagdating ng kampo, agad naming nireport sa komandang nangyari. Hindi kami makapaniwala, pero isa lang ang sigurado. Hindi ito gawa ng rebelde, hindi rin ordinaryong krimen. Kinabukasan, nagdesisyon ng higher-ups na i-pull out kami sa baryo ng San Rafael. Walang official report tungkol sa nangyari. Para sa military, classified ito. Pero sa amin, sa mga sundalong nakaranas ng gabing iyon, hindi na namin kailangang ipaliwanag. Ang gabi ng lagim sa Samar, pagpapatuloy ng salaysay ni Sarge Martinez, ang pagbabalik sa kampo. Pagdating namin sa kampo, bugbog ang katawan namin, hindi sa laban kundi sa takot. Tahimik ang buong tropa, parang walang gustong magsalita tungkol sa nangyari, kahit na trained kaming manatiling matatag. Sa anumang sitwasyon, iba ang epekto ng nakaharap naming kalaban. Ang commanding officer namin, si Captain Herrera, napansin agad ang pagkakaiba ng aura namin. "Anong nangyari?" tanong niya habang sinisipat ang duguang uniforme ni Corporal Reyes. Nagtinginan kaming lahat. Ako na mismo ang naglakas loob magsalita. "Sir, hindi tao ang nakalaban namin." Napakunot ang noo niya. "Ano ang ibig mong sabihin, Sergeant?" "Sir," tumigil ako saglit. Nagdadalawang isip kung sasabihin ko ba ang buong katotohanan, pero wala nang silbi ang pagtatago. "Aswang po, sir." Hindi tinatabla ng bala, mabilis gumalaw at isa sa amin ang namatay sa kamay nila. Tahimik si Captain Herrera. Inaasahan kong tatawanan niya ako o pagsasabihan ng kalokohan, pero imbes na pagtawanan ako, tumango lang siya. Parang hindi na siya nagulat. Kaya pala bulong niya. Nagtinginan kaming lahat. "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" "Hindi kayo ang unang unit na nakaranas niyan," sagot niya. "Noong dekada 80, may isang platoon din ang ipinadala rito sa San Rafael, pero hindi na sila nakabalik. Hanggang ngayon, missing in action pa rin sila." Nanlamig ang dugo ko. Ibig sabihin, matagal nang may nangyayaring ganito sa lugar na to, pero hindi ito inilalabas sa opisyal na ulat. Ang muling pag-atake, habang nag-uusap kami, biglang nagputukan ng mga sundalo na nakatalaga sa perimeter defense. Tumakbo kami palabas at nakita naming nagkakagulo ang mga tropa. "Contact! Contact!" Sigaw ng isa sa mga sentry. Sa dilim ng gabi, anino lang ang nakikita namin. Mga mabilis na nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang anyo nila, pero kitang-kita ang kanilang mapupulang mata na kumikislap sa dilim. "Aswang ulit!" Sigaw ni Private Mendoza habang sunod-sunod na nagpapaputok. Nagkanya-kanya kami ng pwesto at nagpaulan ng bala
Pero tulad ng nangyari sa gubat, hindi sila tinatablan. Napansin ko na lang na isa sa mga aswang, mas malaki kaysa sa iba, ay nakatayo sa isang mataas na puno. Para bang sinusuri kami, naghihintay ng tamang pagkakataon. Flare. Magpailaw tayo? Utos ko. Agad na nagpalipad ng flare ang isa sa mga tropa at sa saglit na nagliwanag ang paligid, doon namin sila nakita ng mas malinaw. Payat ang katawan, mahahaba ang kuko, matatalas ang pangil at balat na parang tuyong kahoy. Hindi sila ordinaryong halimaw, para silang mga nilalang na sumasalamin sa pinakamasasamang bangungot ng tao. Isa sa kanila ang lumundag papunta sa isang sundalo, pero bago pa nito maabot si Private Mendoza, nakuha kong makapagpaputok ng shotgun na may asuge at asin. Tumalsik ang aswang, nangingisay sa lupa bago tuluyang lumaho sa usok. Asuge at asin ang gamit natin, sigaw ko. Doon nagsimulang lumaban ang tropa gamit ang natitirang bala na may halong asin at mga improvised na armas tulad ng kutsilyong pinahira ng bawang at asuge. Unti-unti silang umatras hanggang sa tuluyang mawala sa dilim ng kagubatan. Tahimik kaming lahat, hindi alam kung tapos na ba o pansamantalang umatras lang ang mga halimaw. Ang desisyong umalis. Kinabukasan, dumating ang utos mula sa headquarters ay pull out na kami sa lugar. Walang paliwanag, walang report. Alam kong may itinatago ang nakatataas pero wala kaming magagawa. Bago kami umalis, nilapitan ako ni Captain Herrera. Sergeant, ang nangyari rito, kalimutan mo na. Walang official report tungkol dito. Bakit, sir? Bakit di natin ito iulat? Tanong ko. Tingin mo ba maniniwala ang nakatataas? O mas gusto nilang manahimik na lang para hindi kumalat ang takot? Hindi natin trabaho ang labanan ng mga halimaw, Sergeant. At mas mabuti nang hindi na tayo bumalik dito. Napatango na lang ako. Alam kong may mas malalalim pang dahilan, pero mas pinili kong huwag nang alamin. Ang huling babala, umalis kami sa San Rafael. Pero habang papalayo ang truck namin, naramdaman kong parang may nakamasid pa rin sa amin mula sa loob ng kagubatan. At bago tuluyang mawala sa paningin ko ang baryo, isang matandang babae ang nakita kong nakatayo sa may daan. Ang parehong matanda na nagbabala sa amin noon. Nakatingin siya diretso sa akin. At sa malayo, kita ko ang mga labi niyang bumubulong ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang lihim ng San Rafael. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi pa tapos ang kwento. At kung sakaling may sundalong ipadala ulit sa baryong iyon, baka hindi na sila makabalik ng buhay. Ang gabi ng lagim sa Samar, pagpapatuloy ng salaysay ni Sarge Martinez, ang pagbalik ng mga halimaw, lumipas ang ilang buwan mula nang i-pull out kami sa San Rafael. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari, pero gabi-gabi, bumabalik ito sa panaginip ko. Ang pulang mga mata sa dilim, ang matandang nagbabala, at ang malagim na sinapit ni Private De La Cruz. Hanggang isang araw, habang naka-assign ako sa isang kampo sa Catbalogan, Samar, may dumating na classified report mula sa isang reconnaissance team. May nawala na namang unit malapit sa San Rafael. Kumabog ang dibdib ko. Bumalik sila. Nagboluntaryo akong sumama sa search and rescue operation kahit naramdam ko ang takot sa loob ko. Alam kong hindi ordinaryong kalaban ang haharapin namin. Ang muling pagsadya sa San Rafael, 6 kaming ipinadala sa recon mission, lahat veterano sa giyera. Pinangunahan kami ni Lieutenant Valerio, isang matapang na opisyal na walang pinaniniwalaan, kundi lohika at taktika. Sa kanya walang halimaw, walang aswang. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng takot, pero ako alam kong hindi ito katang-isip. Pagdating namin sa labas ng San Rafael, napansin agad namin ang kakaibang katahimikan. Walang ibon, walang tunog ng kuliglig, parang walang buhay ang buong lugar. Mag-ingat kayo, bulong ko sa tropa. Pumasok kami sa baryo na parang inabandona na, mga bahay na sira,
pintong nakabukas at bakas ng madugong mga kamay sa ilang pader. Aus yung si Tuskusada, bulong ni Private Sandoval, hanggang sa makarating kami sa lumang simbahan sa gitna ng baryo. Dito namin nakita ang pinuntahan namin, ang recon team na nawala. Wala silang balat. Lahat sila nakatali sa gitna ng simbahan, hubot-hubad na parang inihain sa isang ritual. Hindi normal ang hitsura ng katawan nila. Parang sinadyang bakbakin ng balat at iniwang exposed ang laman at buto. Biglang napalunok si Lieutenant Valerio. Kahit siya, na hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang, hindi maipaliwanag ang nakita niya. Ano to? Bulong niya. Sinuri ko ang paligid. May mga anino sa sulok ng simbahan, mga nilalang na nakatago sa dilim. Laban na to, bulong ko. Ang laban sa kadiliman. Mula sa dilim, lumabas sila. Mga payat na nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Mas marami sila ngayon. At kasama nila ang isang nilalang na mas malaki, mas matikas at may mahabang sungay. Ang pinuno nila. Tumingin ito sa amin at ngumiti. Isang nakakatindig balahibong ngiti na naglalantad ng matutulis na pangil. Alisin namin kayo rito, matigas na sabi ni Lieutenant Valerio, bago pinaputukan ang halimaw sa ulo. Pero huli na, bago pa tumama ang bala, nasa harapan na niya ito. Isang mabilis na galaw at naputol ang ulo ni Lieutenant Valerio. Nagkagulo kami, sunod-sunod kaming nagpaputok, pero parang wala itong epekto sa kanila. Tumalsik ang dugo sa dingding ng simbahan at isa-isa nilang hinila ang tropa namin papunta sa dilim. Atras! Atras! Sigaw ko habang pilit na tinutulungan si Private Sandoval na may malalim na sugat sa balikat. Pero bago kami makalabas, biglang nagliwanag ang loob ng simbahan. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap namin. Ang parehong matanda na nakita ko noon bago kami umalis sa San Rafael. May hawak siyang botelya ng likidong kulay puti, baliw-baliw. Siyang nagbubulong ng dasal habang inihahagis ito sa sahig. Sumabog ang liwanag at ang mga halimaw ay nagsimulang tumili sa sakit. Parang sinusunog sila ng ilaw. Tumakbo kayo, sigaw ng matanda. Hindi na kami nagdalawang isip. Tinakbo namin ang labas ng baryo habang naririnig ang nakakatakot na hiyaw ng mga aswang sa likod namin. Sa wakas, nakalayo kami. Sa huling pagkakataon, lumingon ako at nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa harap ng simbahan, nakatingin sa amin na parang nagpaalam. Ang huling babala, 3 lang kaming nakaligtas sa 6. Walang official report na ginawa. Tungkol sa misyon, sinabi ng command na classified ito. Pero sa aming nakaligtas, alam namin ang totoo, hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ng lagim sa Samar, pagpapatuloy ng salaysay ni Sarge Martinez, ang pagbabalik ng mas malaking lihim matapos ang insidenteng iyon sa San Rafael. Kami ni na Private Sandoval at Corporal Ibanez ay agad na ipinadala pabalik sa headquarters. Sa halip na bigyan kami ng debriefing o investigasyon, agad kaming inilipat sa ibang destinasyon. Parang gusto nilang manahimik na lang kami, pero alam kong hindi pa tapos ang kwento. Pagkalipas ng 1 linggo, habang nagpapahinga ako sa barracks, may lumapit sa akin, isang matandang military intelligence officer, si Major Enriquez. Tahimik siyang umupo sa tabi ko sa kantin, may hawak na isang lumang folder na tila pinaglipasan na ng panahon. Totoo ang nakita mo, Sergeant, malamig niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Ano hong ibig niyong sabihin, sir? Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang lumang larawan, mga itim at puting litrato ng isang military operasyon noong 1940s. Kitang-kita ang mga sundalong Amerikano at Pilipino nakapila sa isang clearing at sa harap nila isang tambak ng bangkay na hindi mukhang tao. Matagal nang may nangyayari sa San Rafael, bulong niya. Hindi lang ito simpleng baryo. May itinatago ito mula pa noong panahon ng Hapon.
Ang lihim ng San Rafael, ayon kay Major Enriquez, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Hapones ang San Rafael bilang isang clandestine research facility. Nag-eksperimento sila sa mga bihag, mga Pilipino, sundalo at sibilyan. Ginamit nila ang isang sinaunang ritual ng mga katutubo sa Samar upang lumikha ng super soldiers, mga nilalang na hindi nasasaktan ng bala, hindi nakakaramdam ng sakit at may sobrang bilis at lakas. Pero may mali sa eksperimento. Ang mga sundalong ito ay unti-unting nagbago, naging gutom sa dugo at sa huli, tuluyang nawala sa kontrol ng mga Hapones. Nang bumagsak ang Japan, iniwan nila ang lugar, pero ang mga halimaw na nilikha nila, naiwan at nanatili sa kagubatan. Patuloy na naghahanap ng biktima. At ngayon, bulong ni Major Enriquez, bumabalik sila. Mas malakas, mas marami. Ang huling misyon. Alam kong hindi ako makakapayag na hayaan na lang itong mangyari. Hindi ko man trabaho na labanan ang mga halimaw, hindi ko rin kayang hayaan silang magpatuloy sa pagpatay. Kaya't matapos ang 2 linggo, nagboluntaryo akong bumalik sa San Rafael kasama ang isang bagong strike team. 6 kaming ipinadala. Lahat ay espesyalista sa Black Ops missions. Ang misyon namin ay hindi simpleng reconnaissance. Objective namin, puksain ang halimaw na pinuno at linisin ng baryo. Pagdating namin sa San Rafael, alam kong may kakaiba na. Hindi na ito isang abandonadong baryo. May mga bagong bahay na, may mga taong lumalakad sa paligid. Pero ang pakiramdam ko, parang hindi sila totoong tao. Negative contact, bulong ni Corporal Estrella sa radio. Pero sir, parang may hindi tama rito. Nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng isang bahay. Ang parehong matanda na nagligtas sa amin noon. Lumapit ako sa kanya. Nanay, ano pong nangyayari rito? Malalim ang tingin niya sa akin. Binalikan mo kami, sundalo. Tumango ako. Gusto naming tapusin na ang sumpa ng lugar na to. Napangiti siya. Isang ngiting puno ng lungkot. Huli na ang lahat. Ang bangungot ng San Rafael, bago pa ako makapagtanong, biglang dumilim ang langit. Nagbago ang paligid. Ang mga taong naglalakad ay unti-unting lumulundo ang balat, lumalapad ang bibig, at lumalabas ang mahahabang kuko. Isa silang hukbo ng aswang. Contact! Open fire, sigaw ko. Nagputukan ang buong team. Mabilis ang mga halimaw, mas mabilis kaysa sa dati. Isa-isa nilang sinunggaban ng tropa ko. Pinunit ang katawan nila gamit ang matutulis na kuko. Nakipaglaban ako gamit ang shotgun na may asugi at asin. Tinamaan ko ang ilan sa kanila pero hindi ito sapat. Mas marami sila kaysa sa inakala ko. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw siya. Ang pinuno nila, mas malaki ito kaysa sa iba. Halos 9 na talampakan ng taas, may balat na tila kahoy na hinaluan ng bakal, at may pulang matang tila sumisipsip ng liwanag. Tumingin ito sa akin at nagsalita sa isang malalim at nakakatakot na tinig. Matagal na kitang hinihintay, sundalo. Bago pa ako makaputok, tinamaan ako ng isang malakas na hampas. Tumilapon ako sa pader ng isang bahay at bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang huling imahe. Ang matandang babae, nakatayo sa harapan ng halimaw, umiiyak. Patawarin mo kami. At tuluyan ng dumilim ang paningin ko, ang pagmulat sa katotohanan. Nagising ako sa loob ng isang madilim na silid. Masakit ang buong katawan ko, parang nabali ang ilang buto ko matapos akong itapon ng halimaw. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay, pero ang sigurado ko buhay pa ako. Nasa loob ako ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May mga kandilang nakasindi sa paligid at sa kabila ng mahihinang liwanag, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nasa wakas gising ka na. Napatingin ako sa direksyon ng boses. Sa isang sulok ng silid, naroon ang matandang babae na nakita ko noon ang parehong matanda na nagligtas. Sa amin sa unang laban namin sa San Rafael, nasaan ang team ko? Tanong ko agad, pilit na bumangon. Napailing ang matanda. Wala na sila, anak.
Nanlamig ang dugo ko. Naalala ko kung paano nila kami inatake. Mabilis, malupit, walang awa. Hindi ko na nakita kung paano natapos ang laban, pero kung totoo ang sinasabi ng matanda, ako lang ang natira. Ang kwento ng San Rafael, lumapit sa akin ang matanda at hinawakan ang kamay ko. Pakinggan mo ako, sundalo. Alam kong gusto mong malaman ang totoo. Wala na akong ibang pagpipilian kundi makinig. Ayon sa kanya, ang San Rafael ay isang lumang komunidad ng mga babaylan, mga tagapangalaga ng sinaunang kaalaman ng mga ninuno. Noong panahon ng mga Kastila, itinago nila sa kagubatan ang isang sinaunang nilalang, isang halimaw na nilikha ng isang matandang anito noong unang panahon. Ang halimaw na ito ay isang mananggal na nagawang bumuo ng sarili niyang lahi, mga aswang na may kakayahang dumami, lumakas at hindi basta-basta namamatay. Matagal silang nakulong sa San Rafael, ngunit nang dumating ang mga Hapones noong giyera, natuklasan nila ang sikreto ng baryo. Sinubukan ng mga Hapones na kontrolin ang halimaw. Ginamit nila ito para gumawa ng isang hukbo ng immortal na sundalo. Pero hindi nila naisip na hindi ito maaring utusan. Ito ay isang nilalang na nabubuhay sa gutom at puot. Nang bumagsak ang imperyo ng Hapon, naiwan ng halimaw at ang mga nilikha nito, nagpaparami sa kadiliman. At ngayon, handa na silang lumabas sa mundo. Ang huling laban, may paraan pa ba para pigilan sila? Tanong ko sa matanda. Tumango siya. May isa pang paraan, pero kinakailangan nito ang sakripisyo. Bago ko pa maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang lumindol ang buong bahay. Narinig ko ang mga ungol mula sa labas. Alam kong dumating na sila. Dali-dali akong bumangon. Kinuha ang natitira kong armas, isang baril na may kaunting bala at isang kutsilyong binudburan ng asuge. Alam kong hindi ito sapat, pero wala na akong ibang pagpipilian. Tara na, Lola, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi na ako makakasama sa iyo, anak. Bago ko pa maunawaan ang ibig niyang sabihin, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang pinuno ng mga halimaw. Ang halimaw sa kadiliman, mas malaki ito sa huli kong nakita. Siyam na talampakan ng taas. May balat na parang kahoy, may mga kuko na singhaba ng sundang at pulang mata na parang apoy sa dilim. Ikaw ang huling natitira, sabi nito sa isang malalim at nakakatakot na tinig. Sumali ka na sa amin. Pero bago pa ito makalapit, biglang sumigaw ang matanda at bumigkas ng isang sinaunang orasyon. Pumuti ang paligid, isang napakalakas na liwanag ang lumabas mula sa katawan ng matanda at napasigaw ang halimaw sa sakit. Napaatras ako sa gulat. Nakita kong unti-unting naging abo ang balat ng halimaw habang ang iba pang mga aswang sa paligid ay nagsisigawan at nagkikisay. Ngayon na, sundalo! Sigaw ng matanda. Alam kong iyon na ang pagkakataon ko. Tinakbo ko ang halimaw at itinarak ang kutsilyo sa kanyang puso. Napasigaw ito ng malakas. Yumanig ang lupa, parang bumagsak ang buong baryo at sa isang iglap, wala na. Ang katapusan ng San Rafael. Pagmulat ko ng mata, wala na ako sa San Rafael. Nasa kagubatan ako mag-isa, duguan pero buhay. Ang baryo, wala na. Parang hindi ito kailanman umiral. Nang bumalik ako sa kampo, wala ni isa sa mga opisyal ang naniwala sa kwento ko. Sinabi nilang isang failed mission lang ang nangyari at nawala ang buong strike team. Wala akong ebidensya, pero alam kong hindi lang ito kwentong katang-isip. Hanggang ngayon, hindi na muling lumitaw ang San Rafael sa mapa. At ako? Patuloy na binabagabag ng tanong, totoo ba ang lahat? O ako na lang ang natitirang saksi ng isang bagay na hindi dapat lumabas sa kasaysayan? Isang bagay lang ang sigurado ko, hindi ako nawala sa San Rafael. Pero may isang bahagi ng sarili ko na naiwan doon, sa gabing iyon ng lagim. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakaligtas. Hanggang ngayon,
dala ko pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang pagkamatay ng mga kasamahan ko, ang pagkawala ng San Rafael, at ang katotohanang may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o bala. Maraming gabi akong hindi makatulog. Tuwing ipinikit ko ang mata ko, nakikita ko pa rin sila, sina Lieutenant Valerio, Fray Bautista Sandoval, Corporal Ibanez, mga boses na humihingi ng tulong, mga aninong hinila sa kadiliman. Alam kong hindi ko na sila maibabalik, pero kung may natutunan ako, ito ang natutunan ko. Hindi lahat ng laban ay nasusukat sa tapang at armas. May mga digmaang mas matindi, mga digmaang hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin sa gabi, sa katahimikan, sa aninong gumagalaw sa gilid ng mata natin. At kung may isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo, may mga lugar sa mundong ito na hindi natin dapat puntahan. May mga sikreto na mas mabuting hindi na lang tuklasin. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa isang baryo sa gitna ng kagubatan, kung makita mong walang ibon, walang tunog ng kuliglig, walang ingay ng buhay, tumalikod ka na dahil baka hindi ka na makabalik. Pari Martinez. Sa lahat ng nakinig ng kwentong ito, maraming salamat. Hindi ko inasahan na may makikinig pa sa kwento ng San Rafael, lalo na sa isang mundong puno ng pagdududa at lohika. Pero alam kong may ilan sa inyo na nakakaunawa na may mga bagay na hindi basta-basta matutukoy ng agham o armas. At higit sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Sir Fray sa pagpili ng kwento ko para ibahagi sa kanyang YouTube channel. Napakalaking bagay nito para sa akin. Hindi lang dahil may nakarinig sa istorya ko, kundi dahil alam kong may mga tao pa ring handang makinig at maniwala. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin matapos ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado. Habang may mga kwentong hindi pa nabibigkas, may mga lihim na hindi pa natutuklasan. Mag-ingat kayo at tandaan, hindi lahat ng aninong gumagalaw sa dilim ay likha lang ng imahinasyon.